Ay, good morning. Habang tayo naglalaba, may mga pag-uusapan lang tayo tungkol sa mga rider na pasaway. Alam mo, sa akin lang, kayo, lalong-lalo na sa mga nasa gobyerno. Pag ikaw isang rider, paglabas mo pa lang sa garahe mo, alam mo yung tama at mali pagsakay mo sa motor mo. Para hindi ka makaperwisyo, ayusin mo na, ilagay mo na ang dapat mong ilagay sa iyong katawan. Lahat ng safety. Kahit naman kahit bahay mo lang yung pupuntahan mo, kung magmumotor ka, malay mo, hindi mo akalain paglabas mo, may agad sa harap ng bahay mo. Nahuli ka ngayon. Kahit katwiran mo pang pupunta ka sa kapitbahay, hindi yung dahilan para hindi ka mag-helmet, hindi ka mag-safety gear. Minsan kasi lalong-lalo na yung mga naka-uniforme o nasa taong gobyerno, nagyayabang pa sila, nagmamalaki pa sila. Taga-sityo lang ako, taga-ano ako, hindi ako mahuhuli, hindi ako masisita. Yun ang masakit sa atin. Dapat lagi nyo isa-isip. O sa city mo ka, o sa saan ka mang nagtatrabaho ng parte ng gobyerno. Pag nakunan ka at nabidyoan ka, tsaka ka magre-react. Tsaka mo sasabihin, galit sa akin yung nag-video. Alam mo, sa totoo lang, nandiyan ka na sa gobyerno na yan. Dapat maging ayusin mo na yung sarili mo. Hindi porket isa kang pulis, isa kang sundalo, isa kang basta nagtatrabaho sa gobyerno para sa lahat sa nagtatrabaho sa gobyerno. At gumagamit ng mga red plate na plaka, huwag niyong abusuhin yung mga pag nasa gobyerno kayo. Dahil hindi naman sa inyo ang impact nun. Kanino ba impact nun? Siyempre, kung sino yung katataasan sa inyo. Lalo pag nakita kayo ng nag-viral kayo, mapopost kayo sa social media, nakakahiya ka dahil ikaw yung kinuha. Pero, isipin mo kung kanino tatama yun. Tatama rin sa'yo, pero mas malupit dun sa kung sino yung head mo, kung sino yung boss mo. Kasi sasabihin lang mo, hindi kasi pinagsasabihan yan. Matigas talaga ulo niyan, gaganunin sa'yo. Kaya dapat kayo, ayusin nyo. Lalo-lalo na yung mga gumagamit ng mga red plate. Mapakotse man yan, mapamotor man yan. Ito para sa inyo rin naman yan. O, pag nakita kang maayos at na ano ka, para sa iyo rin yun. Ang hirap nun. Pag pinatawag ka, tsaka ka ng sorry, mga ganito, pinicturean ako, galit sa akin, kakatwiran mo ba yung tao kung galit sa'yo? Yun ang mga nagpipicture na yan. Ginagawa din lang naman nila yung tunggulin nila. Kaya kung ayaw mo picturean, ayusin mo yung sarili mo. Paglabas mo pa lang, mag-helmet ka na. Tignan mo yung motor mo, kung nasa tama o ano. Hindi yung karamihan kasi sa atin pag nandyan na, mayabang na. Kaya tayo lahat ay maging disiplinado sa sarili. At yung mga ginagawa naman natin, hindi naman para sa atin lang. Lalo na dito sa Muntinlupa. Lalating ko na, Muntinlupa. Araw-araw tuwing Lunes na nagsasabi ang ating punong lungsod. Ganito galon, hindi niya pa rin naisasahulog. Hindi ka tuwiran nyo, nagmamadali ka. Hindi mo naisot yung helmet mo. Hindi mo naisot yung ganito mo. Alam nyo na, ang kainatnan nga nyo. Antayin nyo pa bang tanggalin kayo sa mga ganyang bagay? Ilang taon na kayo sa serbisyo? Bakit? Minsan kasi yung yabang natin sa sarili, alisin natin yan. Sa totoo lang, nayayabangan ako yung mga tatrabaho sa gobyerno,
walang helmet. Karamihan din na nakikita ko mga pulis. Mga pulis din gumagawa. Hindi porkit naka-uniforme ka, mag-helmet ka rin. Kasi ang daming baser, ang daming ano, hindi ako baser sa iyo, hindi man ako. Ito, pinagkikwentan ko lang habang ako'y naglalaba. Kasi, pangit tignan. Mga pulis, nasa uniforme, nakasombrero lang, hindi naman naka-helmet. Tapos katwiran nila nagpapatrolya, hindi nagpapatrolya, pwede ka pag pulis ka, pwede kang mag-helmet na nakapatrolya. Kasi mga nasa gobyerno naman, nasa sitio, katwiran nila, nagmamadali. Nakakahiya kayo kasi minsan hindi sa yun yung reflect eh. Kayo yung gumagawa ng mga mali, bagsak sa ating mayor. Pag nasita kayo, pinatawag kayo, dami yung palusot. Dapat bigyan natin ng kahihiyan ating sarili at bigyan natin ng ikalulugod ng ating mayor sa atin para matuwa naman yung mayor na ginagampanan din natin yung ano natin. Sa totoo lang, lalo ngayon dumadami yung mga pinupost sa social media. Ang dami nagbabayad. Ayusin nyo yung sarili nyo, makontento kayo mga makontento kayo kung ano meron din kayo. At yung mga nagyayabang-yabang dyan, huwag nyo gamitin yung mga ini-issue sa inyo, huwag gamitin nyo para magyabang sa sarili. Kahit naman huwag nyo nang gawin. Kasi nasa gobyerno kayo. Isa lang ang may papayo ko sa inyo. Huwag nyo sayangin yung taon nyo sa serbisyo. Isipin nyo lagi. Pag natanggal ka, halimbawa 13 years ka na, tapos tatanggalin ka 2 years na lang. Magpipensyon ka na sa GSIS, tapos bigla kang tanggalin. Hindi nga ka ngayon. Lalo't nakagawa ka ng mali. Isipin mo nga yun, 14 years ka na, tatanggalin ka pa dahil dun sa nagawa mong mali. Di masakit. Dahil 1 taon na lang, tapos mo na GSIS mo. Hintayin mo na lang mag-60 ka, kung 50 years old ka na, nakagawa ng mali. Biro mo yun. Sayang. Dapat kayo na sa gobyernong katulad ko, ayusin nyo na. Lalong-lalo na yung mga na-issue ng motor. Malapit man lang kahit na sa tabi ka ng City Hall, kahit na sa mag-helmet ka paglabas mo sa bahay mo, garahe mo. Kasi hindi mo akalain, mabubulga ka. Lalo ngayon, dami ng camera, dami ng cellphone. Mapicturean ka, nga. Ilan na yung napipicturean. Kaya sabihin sa inyo, yung mga kayabangan kasi natin minsan, alisin natin sa katawan natin. Lagi tayo magpapakumbaba. Lalo-lalo na kayo nasa gobyerno. Lalo-lalo na yung mga nagmumotor, gumagamit ng red plate, na hindi nag-helmet. May helmet nandun sa siko. Imbis na yung ulo mo, protektahan mo yung siko mo. Madadamay ka pa, madadali ka pa. Kaya mag-ingat lagi tayo. Huwag tayo magyabang. Ay, hindi ako huliin, hindi ako mahuhuli. Kayang-kaya ko lusutan yan. Nasa city hall ako eh. Nasa office ako ng ganito. Huwag mong gamitin yung office mo. At yun, under ka pa rin ng mayor. Kahit sa office na nasa city hall. Under pa rin kayo lahat ng mayor. Ikaw, kung kalaban mo ang mayor, di
sa panig ka sa kabila, kaya gagawin mo lahat yung pagpapasaway. Pero isipin mo yung kainat na nung gagawin mong yun. Kaya alisin nyo yung pagyayabang sa sarili. Pag ano, hindi ko alam kung yabang yun o dahil nandiyan ka lang sa pwesto na yan. Akalain mo walang sisita sa'yo. Kaya mahirap yun. Kaya kayo, pag gumawa kayo ng mali, isipin nyo kaninong impact yun. Ginagawa nyo ba yan para siraan yung punong lungsod natin, punong ano natin? O bayaran kayo sa kabila? Dalawa lang man yan eh. Either kalabang kayo o nabayaran kayo para gawin nyo yan. Pero isipin nyo ang kainatnan ninyo. 13 years, 14 years, sisirain mo yung serbisyo mo sa gobyerno dahil lang hindi ka magsuot ng helmet, magagamit ka ng plaka, ng red plate. Sige nga, hindi ako mag-helmet para pag napicture ako, kasirahan to ng mayor namin. Ganun ba ang nasa isip nyo? Lahat yan, lahat ng gawin yung mali, lalong-lalo na sa mga nagtatrabaho sa gobyerno. Yung boss nyo o yung ano nyo ang tatamaan dyan. Tatamaan din kayo kasi kayo yung picturean, pero kunti lang impact sa inyo. Ang impact dun, yung mayor natin. Hindi ako nagsasalita ng ganito dahil nakikita ko lang yung mga ginagawa ng iba. Hindi naman ako perfecto para ano. Pero isipin nyo yung kainatnan na inyo. Kung ginawa nyo yun para silaan lang si mayor, nasa inyo naman yan. Pero yan nga lang, ang sasabihin ko sa inyo, sayang yung pinagpaguran mo sa serbisyo mo. Saan mo ba kinukuha yung pinagpapakain mo sa pamilya mo? Di ba kung saan ka nagtatrabaho, tapos sisirain mo na ganun-ganun lang. Lalo-lalo na yung mga nagmumotor, yung mga sasakyan. Alam mo, pagdating sa ano ng LTO at saka sa HPG, dahil ako may kaibigan taga HPG, sabi sa akin, bro, paglabas mo pa lang sa garahe mo, may mali ka na, may kaso ka na, ihuli ka na. Kaya i-check nyo. Tayo kasi natuto lang mag-drive, hindi na tumatanggap ng mali. Minsan mali na, tatanong pa, sir, anong kaso ko? Anong violation ko? Yung mga ganun. Yung ego kasi natin, parang ayaw natin maapakan minsan. Yung mga taong may yabang sa katawan. Lalo na yung mga taong may kaya, may kayabangan. Yun ang madalas nagyayabang sa kalsada. Kaya kayo, isipin nyo mabuti ang kainatnan nyo. Kung naninira ba kayo, kung ginagawa nyo yan dahil gusto nyong masira yung boss nyo, nasa inyo yan. Dahil ikaw ay isang pasaway, kaya kahit kung gagawin mo. Kung ikaw panig sa kabila, ayun, dalawa lang yan. Panig ka sa kabila, nabayaran ka, o ginagawa mo yan para masira. Ganun yan eh. Pero ikaw, matinong tao, huwag mong gagawin, huwag mong dahilan yung nagmamadali ka. Isipin mo yung sarili mo rin. Kung nadisgrasya ka, nabangga at nabagok ka, walang proteksyon yung ulo, ay may helmet pero nasa siko. Hindi ibig sabihin yung siko mo, pinoprotektahan mo dyan. Ay may helmet, nakasabit lang sa motor. Sabi ko nga, kahit nandiyan ka sa kapitbahay mo ang City Hall, kailangan mo pa rin mag-helmet.
maliban lang doon sa lugar na bawal mag-helmet, di tanggalin mo, paglagpas mo, di isuot mo. Oh, para sa proteksyon mo rin yun. Naayos mo na yung buhay mo, naayos mo pa yung daloy ng traffic. Kasi minsan tayo nakaka-distract din sa mga nagta-traffic. Uy, taga-sikul to. Walang helmet. Ang helmet nasa siko. Imbis na nagta-traffic yung enforcer, baka siya pa mag-picture sa'yo. Dahil hindi kanya kaya, dahil natatakot sa mga hepe mo o sa mga kasama mo sa opisina. Kaya pinicturean ka na lang. Sana lahat ng ganung tao, mga abusado, mapicturan, para masumbong sa kinaukulan. Yung mga, kasi malimit mo nang gawin yan. Kung hindi ka nag-helmet, lagi mong ginagawa yan. At yung mga naka-uniforme na ginagamit yung katungkulan, inaabuso, yan. Yan ang mahirap sa atin. Minsan, yung posisyon